Mga ka-surprise, mga ka-peekaboo. Yes, indeed. If the Grinch stole Christmas, I will slay this Mother's Day. It is the second Sunday of May, and here in the Philippines, they are celebrating Mother's Day. But I'm not. And, well, how I will manage slaying the Mother's Day? Well, I will do a content na hindi naman masyado pong celebratory. And by not meaning not so celebratory, eto na lang po, gawin na lang po natin. Enough of talking, let's do it mga ka-surprise. So, ayun mga ka-surprise. Question, am I homeless vlogger pa rin ba? If you've been watching my vlogs po mga ka-surprise, I've been a homeless vlogger. And nakita nyo po doon, isa lang po yung dinala kong damit and a camera to record everything. Pero ayan mga ka-surprise, nakita nyo naman po, iba na po yung damit ko. So obviously, hindi na po tayo homeless vlogger, ganon. Or pwede pa rin namang homeless vlogger, malay po ba natin, may nagbigay sa atin ng damit out of kindness, ganon. Pero hindi po, bumigay po yung pa ako, hindi ko na po kinaya, kaya umuwi na po ako mga ka-surprise now. Ang naging whole point ko ng pagiging, what do you call this, ng vlogs ko, being a homeless vlogger is, actually nakakatawa man po, na-focus po siya sa toilet mga ka-surprise. So naghanap po tayo ng bomb gun, pero ayun nga po, nasa CBD po tayo, Central Business District, pero wala po tayong nakitang bomb gun doon. Nasa Soler Hotel pa rin po tayo kahapon. Pero tingnan nyo po dito mga ka-surprise, nasa Fairview Terraces po tayo. May bomb gun sila, ayan mga ka-surprise. Hindi na natin nahawakan, pero ayan po. Bomb gun, ayan. So kung nasa PWD po tayo mga ka-surprise, actually pupunta po tayo ng taas mga ka-surprise. And hindi po tayo masyadong pwedeng mag-film kasi nga po nasa toilet tayo. baka may magreklamo mga surprise gano'n. So try natin sa taas. Baka pa pwede sa taas mga ka-surprise. So ayun nga po, sabi ko, if the Grinch stole the Christmas, I will slay this Mother's Day. Kasi po hindi po tayo nag-celebrate ng Mother's Day. Ayan. Pero gagawa po tayo ng content na hindi naman po masyadong parang magiging i-steal po natin yung eksena ng mga mother. Kasi di ba? Alam naman po natin, ayan, medyo vulnerable na po ang feelings ng mga mother. So wala po tayong gagawin ganon. So ayan, we are here at the Fairview Terraces mga ka-surprise. It is Sunday, second Sunday of May. And ayan, maraming tao. Ganyan. Ganon mga ka-surprise. So, ano ba yan? Umikot sa bomb gun yung kwento ko kahapon. Kasi nga po, nag-portray po tayo a life of a, what do you call this? A life of a 30-year-old homeless dito sa Philippines. Usong-uso na po yan mga ka-surprise. Well, dito sa Philippines hindi masyado mapapansin kasi naman, ang dami naman talagang homeless dito noon pa man na and you know, wala naman tayong winter, so parang natural lang sa kanila na homeless. Pero sa Europe na may winter, malamig, na wala po sila matuluyan during the winter, ayan, nauuso na po ang homelessness. So ginawa ko po ng vlog yon. Ito mga ka-surprise. Nasa ano tayo, what do you call this? Rural area of Quezon City. Kahapon Quezon City pa rin, pero urban place na po yon. And ito po yung sinasabi kong na pwede nating pagpaliguan mga ka-surprise. Ayan. So nandito po tayo sa mga disabled, what do you call this? Disabled toilet, ganyan mga ka-surprise. And let's say if we are homeless, ayan, and kailangan talaga nating maligo kasi we are in the Philippines. The humidity will strike you, manlalagkit tayo and everything. And kung yun nga, hindi naman tayo sanay na homeless tayo, ganun, paano ba natin mapapangalagaan yung sarili natin? Ganun, mag-expose ba tayo sa sun? Siyempre hindi, mag-i-stay tayo sa mga malamig na lugar. And ayun nga, kailangan po natin na maligo. So ayun, kahapon, ang naging whole point po ng vlog ko is, ayun mga ka-surprise, maluloka po kayo, is bomb gun. Ayan, sa Soler po tayo nagstay. Ganon, being a homeless 30-year-old
living in the Philippines. Sa Soler po tayo nagstay, and ito po nga yung una-una nating hinanap at naging focus po ng vlog natin is itong bomb gun na ito. Ayan. So, ito po yung bomb gun, mga ka-surprise. And, anyway, what the heck, hawakan ko na nga. So, ayan. Let's test it. So, ayan. So, pwede po tayong maligo using this. And, tignan nyo po yung, nito, yung door, nitong PW toilet. So, wala po siyang awang dyan. So, pwede po tayong maligo, mga ka-surprise. Ayan. So, ayan. Ganyan po kayo kalakan, mga ka-surprise. And, what else? So, ayun po, and it is very, what do you call this? Disappointing. Kasi kahapon, nasa Soler tayo. I've watched a lot of, Soler, what do you call this? Vlog na sinabi nila napaka first class and everything, ganon. Well, yung lobby talagang okay naman siya sa akin, for me. I've traveled the world, so hindi na po ako ganon ka-bilis ma-stand, ganon. So I cannot say na stand ako ng Soler Philippines in North EDSA, ganon. I'm not sure about other Soler hotels. Pero yun nga po, yung mga vloggers na i-vinlog po yun, kasi yun po yung parang pinakabago ng Soler resort chains. Ayun po, hindi po ako na-stand. Kasi wala po sila nitong bomb gun. Ayan. Siyempre, kung homeless po tayo, gusto po nating maligo, mga ka-surprise. And kung wala po tayong toilet, walang available na toilet, well, in other malls like SM, Mall of Asia, meron po silang mga pay toilet sa mall. Ganon. So, pwede kang maligo. Pero dito po, katulad dito sa rural area, Quezon City pa rin po ito. Yung pinuntahan po nating Soler is Quezon City pa rin po yun. Pero malayo na po dito yon. This is considered a rural area na. Itong Trinoma, Itong Fairview Terraces. And meron po silang bomb gun. Ayan. Again, sa Soler po, wala po silang ganon. Sa Seda Hotel, wala po silang ganon. Which is very annoying. So, ayan. Kasi diba, I think they're trying to get a 5-star. Yung Soler, mga ka-surprise ha. They are trying to get a 5-star rating. Pero hindi po sila makakuha ng 5-star rating. Sa Forbes daw sila kumukuha. Yun po yung giving body ng rating ng mga hotel ng 5-star, ganon. Yun daw yung nagbibigay yung Forbes Philippines. And I doubt kung makakuha sila ng ganon kung yung simpleng bomb gun wala sila sa mga toilet nila. Eh, nakita naman po natin dito sa, what do you call this? Sa Ayala Mall, na pati po yung mga small toilet, meron pong bomb gun. So, yun lang po yung chika natin. And ayun nga po, nakakatuwa po, mga ka-surprise. Kasi nga po, sabi ko nga po, it is Mother's Day. So, hindi naman po tayo gagawa ng content na talagang maaga-agaw eksena tayo sa mga mother. And ayun po, so officially, am I still doing this, what do you call this? Social experiment na homeless po ako, ganon. Hindi na po, nag-end na po yun kahapon, ganyan. Kasi nga po, mga ka-surprise, bumigay na po yung paa ko. Kasi masakit yung paa ko, sumakit yung paa ko. Kaya nga ngayon, nakachinelas lang po tayo, ayan. Hindi ko na po na-expose yung paa ko kasi ang pangit po ng paa ko. So, ayan po. And what else? So ayun, mga surprise, nakakatawa, 8 minutes pala, makakaikot-ikot pa tayo. Ayan. Tingnan po natin sa mga what do you call this? Eat all you can, Korean barbecue, unlimited Korean barbecue. Ayan. So ganito po yung situation. It is 12 noon. It is the second Sunday of May. Mother's Day po. Sineselebrate po yan dito sa Philippines. So ganito po yung situation. Ayan po. Maganda po talaga itong, what do you call that? Landscaping ng mga Ayalas. Ayan. Hindi ko lang po alam kung itong scene ko maganda. Kasi hindi po talaga friend ng balat natin ang sun. I mean sa camera, ganon. Hindi, kahit naka-Samsung po tayo, hindi po tayo magkakaroon ng glass skin, mga ka-surprise. But anyway, kami na yan, since matagal nyo naman, sa mga matagal naman nakakapanood sa vlogs ko, alam nyo naman talaga ang situation ng skin ko. Hindi po tayo Korean skin, kasi nga po, Pilipino po tayo. So meron po tayong Filipino skin. Although I have some
Chinese and what do you call that? Spanish blood. So ayun pa mga ka-surprise. Kamusta po ang Zeus Coffee sa inyo? Ganyan. Mga ka-surprise, i-watch nyo po yung naging social experiment ko po about po dun sa me being homeless. Ayan. At the age of 30 in the Philippines. Ayan, hindi lang po homeless, as in wala po kahit piso. Ganun po mga ka-surprise yung naging social experiment natin na yun. And I'm so humble about it. Panoorin niyo po mga ka-surprise. Nandun po ako. So ayun, ano ba yung mga Ito mga ka-surprise. Baka sabihin niyo naman kasi parang ano lang, what do you call this? Baka pili lang yung mga toilets na may bidet. So ito titingnan natin kung dito may bidet din. So ito yung sa PWD mga ka-surprise. Titingnan natin. There you go. Ayan mga ka-surprise, may bidet. So it just goes to say talaga na tinalo pa niya yung 5-star hotel mga ka-surprise kasi may bidet po sila. And unlike sa Solaire. Actually, sabi naman nung ano doon, wala pa sa actual talaga silang rating na 5 stars sila, ganon. Pero parang papunta na po sila doon mga ka-surprise. Nasaan na po ba tayo? Maghihintay tayo ng elevator, ayan. So it is the May of 2025 mga ka-surprise. Nasa cinema area po tayo. Ito po yung mga coming soon na movie. May gusto po ba kayo dyan? Ayan. Hindi ko na po papakita yung showing doon, medyo malayo po mga ka-surprise. And what else? Ano pa ba yung mga naging chika natin? So ayun, ang nauna pong bumigay sa akin mga ka-surprise, lesson learned, pag tayo po magiging homeless, ayun nga dito sa Philippines, pupunta po tayo sa malamig na lugar and mag-i-stay lang po tayo doon. Wag na po, let's say nasa CBD po tayo, Central Business District, marami pa rin po tayong lalakaran doon na air condition. Pero yun nga, ang magiging kalaban nyo doon, pag naglakad po kayo ng maglakad, sasakit yung paa nyo and mahihirapan na po kayong lumipat ng place. Let's say, di ba pag sa mga hotels po, baka pwede rin po tayong sitahin doon na bakit parang whole day ka dito. So ayun, pag ganun po yung maging situation natin, going down, pag magiging ganun po yung situation natin, So yun mga ka-surprise. Kahit nasa hotel po tayo, hindi po tayo maglalakad kasi sasakit po yung paa natin. And yun po yung magiging challenge natin. So again, hindi na po tayo nagso-social experiment mga ka-surprise na going down. Hindi na po tayo nagso-social experiment ngayon na what do you call this? Na homeless tayo kasi nga po finish na po yun. Siguro na-cover naman po natin lahat ng mga necessities, ganyan. And again, si Grinch po, in-steal niya po yung Christmas. Pero tayo po, i-slay lang po natin itong the big M word, ganyan. Hindi po tayo nagse-celebrate noon. Ganun po mga ka-surprise. So, nandito na po tayo. Okay, saan pa tayo? And ayun nga po mga ka-surprise about dun sa Ray-Ban na sunglass na dito sa Philippines. Para pong medyo malabo pa po sa Ilog Pasig na magkaroon po tayo ng ganun kasi po it infringes the privacy issue of the people. Ganun mga ka-surprise. So, naghahanap, marami pong tao ngayon, hindi po tayo maglalakad. And sabi ko nga po mga ka-surprise, kakatapos ko lang po sa sa social experiment ko where naglakad na pagod po ako kahapon lang po yun. So pagbigyan nyo ng mga ka-surprise, uupo-upo lang po tayo ngayon, ganyan. And for now, nauuhaw na po ako mga ka-surprise, hihingi lang po tayo ng ice. Ayan, dala ko na po itong what do you call this, McDonald's cup. So ayan, pwede po tayo manghingi nito anywhere sa McDonald's, ganyan. And then kung homeless po tayo mga ka-surprise, ang gagawin lang po natin is just to simply ask for ice. Ate, pwede manghingi ng ice? Ate, papuno na. Opo, salamat.
So, ayun, ganun lang. And then the whole day, pwede na nating i-carry yung cup na yun, mga ka-surprise. And meron tayong ice. So, hanggang dun lang po muna, mga ka-surprise. Ate, salamat po. So, ito na yun, mga ka-surprise. Ayan. Hindi na po natin papahabain yung video. Naka 15 minutes na po tayo. Puputulin na po natin.